Paano ba ma-in love ayon sa science? Sabik na sabik ka nang makita ang iyong crush sa eskwela. Matagal ka na kasing secret admirer niya at lagi mo siyang binibigyan ng mga regalo tulad ng mga bulaklak at tsokolate. Sinasabayan mo pa ito ng mga tula. Siyempre, pinabibigay mo lang ang mga ito sa best friend mo na kaklase niya. At ngayon, gusto mo nang magpakilala. Bumili ka pa ng bagong t-shirt at ginamit mo pa ang sobrang mahal na cologne ng tatay mo. May dala kang mga rosas at buong gabi mong pinagpraktisan ng mga linyang sasabihin mo. At ayun na nga, sa may dulo ng hagdan sa library ay naroon siya at naghihintay kasama ni best friend. Kahit may kabog sa dibdib, ay hinarap mo siya at dali-daling pinakilala ka ng barkada mo. Nakangiti ka at nakatitig sa kanyang mga nagniningning na mata nang sinabi niyang, "Sorry, hindi kita type." At dun mo naranasan ang iyong kauna-unahang kabiguan sa pag-ibig. Busted ka na agad at walang magawa ang iyong best friend kundi bigyan ka ng tsokolate. Teka, broken-hearted ka na nga. Tapos, yung brand pa ng tsokolate na nireregalo mo sa crush mo ang inalok sa'yo ng best friend mo. Kinain mo naman at binigyan mo pa nga si tropa. Ang dahilan niya, napag-usapan daw nila sa biology class na katulad lang daw ng nararamdaman mo kapag kumakain ng tsokolate, ang nararamdaman mo kapag ikaw ay nai-inlove. Gusto mo na sanang batukan ang barkada mo pero baka naman talaga totoo. Meron naman kasing sinasabi ang science tungkol sa pag-ibig. Kaya kinain mo na lang ang tsokolate habang pina-explain mo pa ng todo ang nalalaman ng best friend mo. Tara at pag-usapan natin paano nga ba nai-inlove ang tao ayon sa science. Bakit ba tayo nai-inlove sa iba at ano ba ang nangyayari sa katawan natin pag nai-inlove? Sabi nga ng matatanda, ang pag-ibig daw ay may pagkamisteryoso. Di mo minsan mapaliwanag kung bakit na-inlove ka. Bigla na lang nangyari at parang di mo mapigilan. Ngunit ayon sa science, may mga dahilan bakit nangyayari ito. Una, pag-usapan natin kung bakit kailangang ma-inlove ang mga tao. Ang isang tao ay pwede naman sigurong hindi ma-inlove, di ba? Pero mula pa noong unang panahon, ang mga ninuno natin ay umibig na sa isa't isa. Ayon sa Greek philosopher na si Aristotle, man is a social animal. Ibig sabihin, ang mga tao ay nakikisalamuha sa isa't isa. Tinatawag itong social interactions at may iba-ibang uri nito. Maaaring pakikipagkaibigan lamang o kaya naman pakikipag-ugnayan para sa mga gawaing politikal, sosyal, pang-ekonomiya o kaya pangkultura. At syempre pwede rin naman para makabuo ng pamilya. At lahat ng ito ay ginagawa ng mga tao para masiguro ang kanilang kaligtasan at pagunlad. Pero ituon muna natin ang usapan sa itinuturing na pangunahing unit ng lipunan, ang pamilya. Kung tutuusin, lahat ay nagsimula dahil sa pamilya, kung saan nagsama ang babae at lalaki at nagkaanak sila. At ang mga pamilyang ito ay nagsasama-sama para makabuo ng isang komunidad. Sa paglaon, ang mga komunidad na ito ay magsasama para bumuo ng mga nasyon at sa bawat grupong nabubuo ay unti-unting nahuhulma ang mga tradisyon, kultura at mga teknolohiya na ating nararanasan ngayon. Kung iisipin natin, lahat ng bansa sa mundo ay nabuo dahil sa pagsasama ng babae at lalaki at sa pagbuo nila ng mga anak. At itong mga anak ay bumuo din ng sarili nilang pamilya. Kumbaga, kapag ang mga tao noong unang panahon ay nanatiling mag-isa at hindi nagpares-pares para magkaanak, ay siguro wala na ang sangkatauhan ngayon. Pero di naman siguro basta-basta na lamang nagsasama ang isang babae at isang lalaki. Paano ba nalalaman kung sino ang sasamahan nino para makapagsimula ng pamilya sa lipunan? Oo, may mga grupo ng tao na naniniwala sa arranged marriage o yung pinapares ang mga babae at lalaki ng kani-kanilang pamilya. Kumbaga, ang desisyon para magsama ay galing sa mga magulang at ito ay ginagawa pa rin ng maraming kultura sa mundo. Pero paano kung pwedeng mamili ng magiging kapares? Ano ba ang nagiging basihan ng pagkagusto ng isang tao sa iba? Ang sagot dito ay hindi ganun kadali. Maraming factors ang dapat isaalang-alang. Pinagsama-samang aspeto na biological, psychological at social. Una sa lahat, ang mga nagkakagustuhan ay madalas mga nagkakasama sa isang grupo. Laging nagkakaroon ng pagkakataong magkita, mag-usap o makatrabaho. Pwedeng magkaklase, magkabarkada o kaya magkapitbahay. Pwedeng parehas sila ng eskwelahan, opisina o kaya gym na pinupuntahan. Mahalaga dito ay yung malapit sila sa isa't isa at meron silang parehas na pinupuntahan o ginagawa. Ang pagiging pamilyar sa isa't isa
ay malakas na dahilan para sila ay magkagustuhan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga nasa long distance relationship o LDR ay nahihirapang magpatuloy at nagkakahiwalay. Ang layo ng mga magpartner sa isa't isa ay nagpapawala ng familiarity. Idagdag pa rito na ang bawat isa ay maaaring magkaroon ng bagong shared experience sa ibang tao. Ibig sabihin, pag naglaon ay mas malaki ang tsansa na may magugustuhan silang iba. Pangalawa, ang pagkagusto ng isang tao sa iba ay pwedeng maimpluwensyahan ng similarity attraction effect. Mas napapalapit tayo sa mga taong kaparehas ng ating mga gustong gawain, mga paniniwala, at mga katangian nating pisikal. Mas malaki ang tsansa na magkagusto ang mga tao na may parehas na relihiyon, parehas na edukasyon, parehas na henerasyon, o kaya parehas na pisikal na anyo tulad ng tangkad, kulay ng balat, o kaya parehas pang bodybuilder ang katawan. Ang pagkakaroon ng similarity ay nagbibigay ng tiwala at personal na koneksyon. Kumbaga, meron silang shared experience kaya naiintindihan nila ang isa't isa at sa huli ay pwedeng magkagustuhan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang biological aspect kung bakit tayo ay nagkakagusto sa isang tao. Siyempre, nariyan na ang pagiging gwapo o maganda. Kapag kaakit-akit sa ating paningin ay pwede nating magustuhan agad. Madalas, ang nakakaakit sa atin ay yung mga mukha na may mataas na symmetry. Ang symmetry kasi ay mas madaling matandaan ng ating utak, kaya mas nagugustuhan natin itong tingnan. Kasama rin dito ang mga may magandang katawan, mga lalaking may matitipunong pangangatawan at ang mga babaeng may tinatawag na hourglass figure ang sinasabing nakakaakit. Ang pagkagusto natin sa mga taong ganito ay may kinalaman sa implikasyon ng magandang mukha at pangangatawan. Inaasahan natin kasi na ang mga taong ito ay malulusog at maaaring makapagbuo ng mga anak na malulusog din. Kumbaga, nakaprograma na sa atin na mamili ng isang makakasama sa buhay na pwedeng makapagpatuloy ng lahi ng mga tao. Ano naman ang nangyayari sa loob ng katawan natin kapag may nagugustuhan na tayo? Merong tinatawag na limbic system activation. Ang limbic system ay parte ng nervous system natin na nagre-regulate sa ating mga emosyon, pag-uugali at memorya. Kapag nai-inlove tayo ay naa-activate ito at nakakaranas tayo ng matinding damdamin at malakas na memorya. Nagpapakawala din ito ng mga hormones tulad ng dopamine para sa matinding kasiyahan na nararamdaman natin pag nakikita ang ating crush. Itong pakiramdam na ito ay halos nakakahumaling, kaya nga hinahanap-hanap natin. Tuloy, lagi natin gustong makita ang ating crush. Nandyan din ang love hormone na oxytocin na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging close at pati pagtitiwala sa ating partner. Kasama din ang vasopressin na tumutulong maramdaman ang bonding na nabubuo sa mga magkasintahan. Ang dalawang hormone na ito ang nagpapalakas ng tinatawag na pair bonding sa pagitan ng dalawang nagkakagustuhan. Sinasabi pa nga na kung ang dalawang tao ay nai-inlove sa isa't isa, sila ay nakakaranas ng limbic resonance. Ang mga limbic system ng mga lovers ay synchronized o nakikibagay sa isa't isa at dahil dito, may mas malalim na koneksyon ang nararanasan sa pagitan ng magsing irog. Kahit nga sa umpisa pa lamang ay may mga hormones na nagbabago ang dami sa ating katawan kapag tayo ay may nagugustuhan. Halimbawa, kapag meron tayong crush at nakikita natin, tayo ay nagre-release ng mga hormones tulad ng serotonin, dopamine at oxytocin na nakakapagpasaya sa atin. Pero kapag di naman nakikita si crush, ay di tayo mapakali at ito ay dahil sa pagbaba naman ng dami ng serotonin. Dahil dito ay lagi natin naiisip at hinahanap si crush dahil mas gusto natin yung pakiramdam na masaya kapag siya ay nakikita. Pero sinasabi na ito rin ang dahilan kung bakit may infatuation dahil ang kasiyahan na nararamdaman natin na ganito tungkol kay crush ay madaling mawala kapag di na natin ito nakikita. Maliban sa serotonin, ay nariyan din ang pagtaas ng cortisol na nagbibigay ng stress at excitement kapag nakikita si crush. Sabayan pa nito ang pagtaas ng sex hormone na testosterone, mapababae ka man o mapalalaki. Ito ang mga nagpapalakas lalo ng ating pagkagusto kay crush. Nandyan din ang noradrenaline na nagbibigay naman sa atin ng pagkasabik na makita at makasama ang ating nagugustuhan. Ay, sobrang daming hormones na nare-release ng katawan na parabang nalulunod na tayo sa pagiging in love. Pero bakit meron tayong nagugustuhan at meron namang hindi? May kinalaman din ba ang biology sa ganitong sitwasyon? Sinasabi na ang pagkagusto natin sa isang tao ay naiimpluwensyahan ng mga genes natin na tinatawag na
Major Histocompatibility Complex o MHC. Ito ay nakakatulong sa ating immune system para hindi nito atakihin ang sarili nating mga cells. Sa tulong ng MHC ay malalaman ng ating immune system kung may foreign invaders ba sa loob ng katawan natin na kailangang labanan. At pag sinabing labanan ay sisirain ng mga ito para hindi maapektuhan ang ating mga katawan. Ang mga nagugustuhan daw natin ay mga taong may mga MHC na hindi katulad ng sa atin. Mas mataas ang pagkakaiba ng MHC ng tao ay mas malaki ang tsansa na magugustuhan natin ito. Kapag ating nakatuluyan ng isang tao na may ibang MHC ay magkakaroon tayo ng mga anak na may mas malakas na immune system. Ang MHC rin ang dahilan kung bakit hindi nagkakagusto ang mga magkakamag-anak sa isa't isa. Halos parehas ang MHC ng mga ito kaya hindi ito normal na nagkakagustuhan. Sinasabi na ang pagkagusto na ito sa isang taong may ibang MHC ay nadadaan sa pamamagitan ng pang-amoy. Nagre-release kasi ng pheromones ang bawat tao at ang makaamoy nito na may ibang MHC ay may tsansang makaramdam ng pagkagusto. Dahil dito ay di talaga tayo magkakagusto sa kahit sino. Para bang dapat compatible ang ating mga major histocompatibility complex para may tsansang magkagustuhan. Ngayon, sabihin natin na nakita mo na nga ang tao na iyong gusto at nais mo siyang ligawan at sana maging kayo. Paano mo ba ito mapapasagot gamit ang science? Dapat mong isaisip lagi ang konsepto ng familiarity. Kailangan lagi kang magpakita at sumama sa kanya. Parehas kayo ng mga gusto at mga ginagawa. Pagkatapos ay gamitan mo din ng konsepto ng association. Kumbaga dapat ikaw ang pinagmumula ng kanyang kasiyahan, seguridad at pagtitiwala. Dapat maiugnay niya ang kasiyahan sa pagsama sa iyo. Dapat maiugnay niya ang kaligtasan kapag ikaw ang nakabantay. At dapat maiugnay niya ang tiwala at kalinga sa iyong presensya. Pero dapat mo ring tandaan na ang lahat ng ito ay may kalakip na personal preference pa din. At itong preference ni Crush ay nagmumula sa kanyang paniniwala, pamumuhay, karanasan, pamilya at kultura. At pwedeng dahil sa kanyang preference ay magustuhan ka agad at mabilis na maging kayo. O kaya, dumanas ka muna ng paghihirap ng ilang buwan o taon. Baka rin naman na ayaw lang din niya sa'yo at madali kang mababasted. At ngayon na busted ka na nga ay huwag kang magalala. Nandyan naman si best friend mo na tutulong sa'yo na makamove on. At nandyan din ang mga pagkain tulad ng tsokolate na merong theobromine at phenylethylamine o PEA na tinatawag na love chemical. Ang mga ito kasi ay nag-i-stimulate ng pleasure center ng utak, parang katulad ng nangyayari pag ikaw ay in love. Idagdag pa dito na kapag kumain ka ng tsokolate, ang lasa nito ay nagpapa-release ng endorphins at dopamine na nakakatulong para ikaw ay sumaya. Kailangang tandaan na hindi ka dapat magpa-apekto sa pagka-busted mo. Hindi mo dapat hayaang ma-stress ka. Isa pa, lalong dapat umiwas sa tinatawag na broken heart syndrome o Takotsubo cardiomyopathy, kung saan sumasakit ang dibdib mo na para bang inaatake ka sa puso. Para bang literal na winawasak ni Crush ang puso mo dahil nabasted ka. Mas maganda, mag-exercise at magpakasaya ka na lang kasama ang mga barkada. Mag-gym ka para ma-release ang mga endorphins mo sa katawan. Ito kasi ang tinatawag na feel-good hormone at ito ay makakatulong para ikaw ay makamove on. At sa huli, lagi mong tandaan na sigurado namang mai-inlove ka uli. Sa dami ng tao sa mundo, malamang meron pa ring magkakagusto sa'yo kahit paano. Siguro, hinay-hinay ka lang at mag-focus ka muna sa ibang aspeto ng buhay mo. Maaari na kapag ikaw ay muling ma-inlove, ay dun na sa taong inaasam mo na partner sa buhay.